Ang pangalawang elder ay nagalit na inalala ang kamakailang labanan ng pangunahing karakter, kung saan gumamit siya ng maraming hindi halatang katangian ng mga anteng-anteng. Bilang karagdagan, idinagdag din niya na kamakailan ay nalaman niya na ang koneksyon ni Shin Yun at ng mga demonyo ay sinira niya. Ang pangalawang elder ay nagsabi na siya yun ay winasak ang mga tagasunod ng Muyun Clan at ibinalik ang perlas. Ayon sa ibang mga disipolo, sa sandaling iyon, naroon din ang elder ng Muyun Clan, na nagngangalang Exion, ngunit pagkatapos siyang makilala ni Shinayan, nawala siya ng walang dahilan. Pagkatapos si Shingyun, kasama si Shankang, ay nagtungo upang magsagawa ng isang gawain sa nayon. Nagkataon na natisod nila si Imo Shan, ang elder ng clan ng demonyo, na nakikibahagi sa pagbuo ng embryo ng demonyo, at sa panahon ng pag-atake, siya may isang lihim na kayamanan sa kanyang mga kamay, na, sa huli, ay hindi kailanman nailigtas. Pagkatapos ay nakilala nila si Exion na tumakas kanina. Sinabi ng elder na naisip niya na nakakuha din siya ng maraming atensyon sa kompetisyong ito. Seryoso ang kanyang tingin, sabi niya. Pagkatapos ng lahat, gumamit si Chindian ng mga diskarte sa anteng-anteng na hindi pa niya nakikita, at natalo rin niya ang dalawang magkasunod na malalakas na kalaban. Sinabi ng elder na naisip niya na si Sheng Yun ay hindi tamad gaya ng gusto niyang magpakita, sa halip ay itinatago niya ang kanyang tunay na lakas. Ikinuyong ng elder ang kanyang kamao, sumisigaw na bilang conclusion, naniniwala siya na si Sheng Yun ang pinakamahinala sa kanilang lahat. Agad na sumigaw si Wenjian na hindi ito maaaring totoo. Sumigaw din si Guyo na hindi posibleng maging traidor si Qin Yun. Umubo ang dalawa, napagtanto nilang samobra na pala sila kaya maghinala. Pangalawa, tumingin si elder sa kanilang dalawa na may pagkalito, tinatanong ang kanyang sarili. Sa kanyang isip, saan nanggagaling ang ganoong pag-unawa sa isa't isa? Si Lantong, na pumasok sa hall, ay nag-isip na ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang baba, na sinasabi na sa tingin niya ay posible ito. Nahulaan niya, ng malakas, na nagtatanong na marahil ay nahulog si Kinyin sa ilalim ng kontrol ng clan ng demonyo. Lumingon si Guyo sa kanya, nagtatanong kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi sa kanya ni Lantong na malamang na kinidnap ni Kinyin ang clan ng demonyo sa isang punto, at pagkatapos ay nangyari ang lahat ng ito. Seryoso niyang tinignan si Guyo na agad namang nagsabi sa kanya na hindi niya akalaing totoo iyon. Kung tutuusin, matagal nang itinago ni Chindian ang kanyang tunay na lakas para hindi mapansin. Idinagdag din niya na si Juan ay palaging ganito, at sinabi niya na kung siya ay nahuli ng demonyo clan, kung gayon bakit hindi nila kinuha ang pro mula sa kanila. Itinaas niya ang kanyang kamay, nagtatanong, bakit nagsimulang gumawa ng pagpatay ang iba pang demonyo clan sa nayon ng Yugo. At sinabi ni Yu na walang loika ang kanilang haka-haka. Isang galit na Don Gum ang sumigaw, nagtatanong, kung gayon, bakit hindi na lang nila arestuhin ang lahat ng mga sospek at harapin sila ng paisa-isa. Naikuyong niya ang kanyang kamao, tinitingnan ang mga taong naruroon na may determinadong mukha. Wenjian hindi na gustong makarinig ng anumang mga argumento, na sinasabi na hindi na kailangang tumalon sa mga conclusion. Pinigilan niya sila sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang kamay sa harap, sinabi na kailangan niyang malaman kung bakit nagtanim ng mga especially iya ang clan ng demonyo sa kanila. Naniniwala siya na ito ang unang priority para sa kanila. Sinabi ni Wenjian na mayroon siyang kakaibang premonition na ang demonyo clan gustong guluhin ang kompetisyon, parang may anino ng pagbabanta na bumabalot sa kanilang clan. Pinagmamasdan sila ng mga demonyo. Nagtatakang tanong ng pangalawang elder, ano ang ibig sabihin nito? Sinabi sa kanya ni Wenjian na may lihim na kumokontrol sa lahat. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kanyang kamao. Sinabi na dahil nagtanim ng nunal ang mayon, gagamitin nila siya bilang Cain, Jiangduzhou Rui Man o Huan Qinyun, kailangan nilang makita kung ano ang clan ng demonyo. Clan ay hanggang sa, ang tatlong ito ang pangunahing sospek sa usapin.
Kaya agad na sumang-ayon ang lahat ng matanda sa pasya ng pinuno. Sa oras na ito, tahimik ang mga lansangan ng clan Stronghold. Nagtatakang nagtanong si Jingyun kung gusto ni Shanyin na isama niya siya sa labanan bukas. Agad namang tumanggo si Shanyin, masaya, nakangiti sa kanya na may matengkad na ngiti. Mabigat na bumantong hininga si Shenyun, ipinikit ang isa sa kanyang mga mata at tumingin sa malayo, sinasabing naiintindihan niya na siya ay nainas kamakailan, ngunit hindi niya ito maisama. Nako, ngumiti siya at sinabing susuko na siya sa competition bukas at sabay silang kakain. Ipinatong ni Jinyin ang kanyang kamay sa ulo ni Shenyun, binabad ang kanyang buhok. Ngunit ang batang babae ay bigong humalukip-kap sa kanyang dibdib, nakatingin sa ibaba, namumutla sa disgusto. Bigla siyang lumingon, nakaramdam siya ng kakaiba. Mabilis na hinawakan ang daliri ni Huan sa kanyang kamay, hinailan niya ito sa direksyon na kailangan niya habang nagtataka namang tinanong siya ni Kim Yun kung saan niya ito dinadala. Sinabi niya na matutulog na siya, ngunit si Shanyin ay patuloy na hinaila siya sa tamang direksyon. At ilang saglit pa, nasa labas na sila at pagkatapos ay nasa kagubatan, nakatayo si Shanyin sa gitna ng clearing, gulat na gulat habang si Shanyin ay nakahover sa tabi niya. Tumingin si Huan Shanyin sa puwersa, nagtatanong kung sila ay nasa likod ng Luyin Peak Mountain. Masayang itinuro ni Shinyan ang lupa sa ibaba niya. At si Shinyan, nang naintindihan niya ang sinasabi niya, tinanong siya, may bagay ba sa ilalim ng lupa? Masayang tumanggo si Shinyan, saka ginamit ang kanyang kapangyarihan para alisin ang mga dahon sa lugar na iyon sa sandaling gawin niya iyon. Si Shinayen, na napabuga ng hangin, ay gulat na napansin kung ano ang nakatago sa paningin sa lahat ng oras na ito. Malakas na tanong ni Huan, ito ba ay isang formation flag? Sa katunayan, isang pulang bandila ang nakadikit sa lupa na may nakaguhit na magic circle sa paligid nito. Umupo si Jinyan sa tabi nito, sinabing medyo mataas ang ranggo ng watawat na ito. Tila, ang watawat na ito ay ginamit upang protektahan ang espiritual na kaalaman at bumuo ng isang tiyak na espasyo. Tiningnan niya ang bagay na nasa harapan niya ng may interes, pinag-aaralan ito gamit ang kanyang mga mata. Sinabi ni Huan na maaari niyang sirain ang pagbabawal, ngunit magdudulot ito ng labis na hindi kinakailangang panik. Ang bandila sa kanyang harapan ay kumikinang sa madilim na enerhiya. Sabi ni Jinyon, tsaka wala naman talaga siyang pakialam sa mga nangyayari kaya bale. Napatingin sa kanya si Shenyun nang may pagtataka nang ilagay ni Shane ang kanyang kamay sa kanyang baba. Sinabi na, gayunpaman, kung isa sa alang-alang mula sa pagkakaayos ng mga bandila, walang magandang inaasahan mula sa impormasyong ito. Ang lahat ng mga flag na ito ay inayos sa isang mapanganib na pagsasaayos na may kaugnayan sa clan. Iniisip ni Shenyun kung ano ang mangyayari kung makaharap si Shane ng isang krisis. Natatakot na naisip ni Huan, paano niya papasok ang kanyang matatag na buhay mula 9 hanggang 5. Pagkatapos ay napuno ng takot ang kanyang mukha nang mapagtanto niya na kung wala siyang gagawin, ang kanyang perpektong gulo ng isang araw ay nasa panganib. Tumayo si Shinyan at tinanong si Shanyin kung paano niya natuklasan ang flag ng formation. Agad na sinimula ni Shanyin na iwagayway ang kanyang mga kamay na masayang sinusubukang ipaliwanag kay Huan kung paano niya ito ginawa, kung saan ang Huan Xinyan ay nalilitong tumingin, saglit na tahimik, at pagkatapos ay sinubukang isalin ang kanyang sinabi, nagtatanong kung ang ibig niyang sabihin ay kapag siya ay lumabas sa gabi, upang makuha ang kakanyahan ng langit at lupa, siya may nakasalubong na taong nagbaon ng watawat. Pinag-isipan niyang muli ang kanyang kamay sa kanyang baba habang nagsasalita, at si Shanyin ay masayang nagsimulang tumanggo bilang tugon. Ngumiti si Huan, tinanong siya kung naaalala niya ang taong iyon. Inilagay ni Shanyin ang kanyang mga daliri sa kanyang ulo, tinakpan ang kanyang mga mata, upang kopyahin ang imahe ng taong iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ginamit niya ang kanyang lakas para gumawa ng larawan ni Xiaorui, na nakabaon doon sa mga flag na iyon. Nagulat si Singan sa isiping siya iyon.
Bahagyang bamuka ang bibig niya sa gulat. Sinabi ni Juan na hindi ganoon kadaling alisin ito, at gayon din, nang hindi sila natuklasan, isang enerhiya na espada ang lumitaw sa kanyang mga kamay, at tumungo siya sa watawat na mapanganib sa kanila. Sinabi ni Juan na imposibleng malaman ang lokasyon ng lahat ng mga bandila, kaya't aalisin niya ang kahit isa sa mga ito. Kinuha niya ang kanyang sword, sinabi na ang talam, enerhiya na nilikha niya ay maaaring sumunod sa isang tiyak na target at pagkatapos ay sirain ito. Sa katunayan, ang enerhiya na lumitaw salamat sa kanyang mga kapangyarihan, ay nagsimulang palibutan ang pulang bandila. Nakangiting sabi ni Shin na naniniwala siyang natapos na ang kanilang sabuatan. Masayang sinubukang sabihin muli ni Shinyan ang isang bagay sa kanya, habang si Huan Xingyon ay tumingin sa kanya na may pagkalito, at tinanong niya ito kung sa tingin niya ay karapat-dapat siya sa pagkilala at nais na makipaglaban sa kanya. Muling sumimangot si Shinyan, ikinuyom ang kanyang kamao sa pag-asa, dahil ngayon ay may gusto siyang makuha para sa kanyang tulong. Hinawakan ni Juan ang kanyang pisngi gamit ang kanyang kamay, bamantong hininga. Sinabi sa kanya na sinabi na niya na hindi niya maaaring ibunyag ang kanyang pag-iral. Ipinikit ni Shanyin ang kanyang mga mata sa sama ng loob, pinisil ito at nanginginig dahil sa hindi magandang pakiramdam nang pinipisil nito ang kanyang pisngi. Si Shanyin ay namumutla sa kanyang mga pisngi sa sama ng loob. Mabilis niyang binuksan ang manggas ng damit ni Juan, inilabas ang isa sa kanyang mga antang-antang. Ipinakita niya ito sa kanya, nakatingin pa rin sa kanya na may sama ng loob, nakatayo sa isang confident na pose. Ngumiti si Jing Yun, sinabing sinusubukan niyang sabihin sa kanya na magagamit niya ang antang-antang at pagkatapos ay makapasok siya sa arena. Biglang tumahimik si Xingyan, na may naisip na magandang ideya, agad itong ngumiti sa kanya, sumang-ayon, at sinabing dahil ang kompetisyon ng clan ay hindi pinaghihigpitan ng anumang mga patakaran, ayos lang na gumamit ng mga spirit spells, formations at talismans. Strategy, sinabi ni Kinyon na walang problema kung mayroon siyang spirit beast na tutulong sa kanya. Masayang ngumiti si Shanyin sa kanya, niyakap ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay nagsimula siyang lumipad sa paligid ni Juan, tumatawa. At masaya na sa wakas ay pumayag siya dito. Natahimik si Juan Kinyon ng ilang segundo, at saka ipinaalala sa kanya na plano niyang matalo bukas. Inilabas ni Kinyon ang kanyang dila sa kanya, commandant at awkward na napakamot sa likod ng kanyang ulo, na nagsasabi na kung kaya't kahit sila ay magsama, hindi siya makakapagsaya. Natakot si Shanyin sa kanyang mga sinabi nang sabihin niya sa kanya ang masamang balitang ito. May mga luha pa nga sa mga mata niya dahil sa sama ng loob.